sa mga naghahangad na maging senador ng ating bansa. Ikaw na ba? The Senatorial Interviews. Dapat totoo. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Ako po si Joel Reyes-Obel. Mga kapuso, tumutok at maging saksi sa ating pagkilati sa mga naghahangad maging senador ng Pilipinas. Ako po si Rowena Salvacion. Ito ang Ikaw na ba? The Senatorial Interviews. Kilalanin, kilatisin. Ako po naman ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Dapat totoo. Ang ating kikilatisin ngayong araw na ito ng Biyernes mga kapuso, ang pangalan po niya Franz Castro. Siya po'y 58 anyos, pinanganak sa Tagudin, Ilocos Sur. Nagtapos po siya Master of Science in Mathematics Education, pamantasan ng lungsod po na Maynila. Bachelor's degree in Secondary Education sa Philippine Normal College. Siya po'y kasalukuyang kongresista po, party list. Ang mga nagawa po niyang batas, Republic Act 11997, Kabalikat sa Pagtuturo Act. Republic Act 10743, National Teachers Day Act. Republic Act 11106, Filipino Sign Language Act. Republic Act 10756, Election Service Reform Act. At Republic Act 10931, Universal Access to Quality Tertiary Education. Mga kapuso, pinapakilala po namin sa inyo si Party List Representative Franz Castro. Congresswoman. Ikaw na ba? Magandang umaga po. Morning po. Good morning, ma'am. Magandang umaga, Joel, Weng at Melo. Maraming salamat at ako ay wish ko talaga na ma-interview yung tatlo. Naman. Oh, salamat po sa pagtanggap sa inyong... Lagi kong pinapanood ito. Thank you. Salamat sa inyong pagtanggap sa aming imbitasyon. Kayo po ay isang guro. Tama ho ba, kongresista? At alinsunod po sa inyong biodata, may mga batas na po kayong naipasa. Kabalikat ng Pagtuturo Act, National Teachers Day Act, tapos Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Meron pa ba tayong dapat idagdag na mga batas para ho mapaganda ang ating sektor ng edukasyon, Congresswoman? Yes, so yung ang ilan po sa atin pang yung pagbabalik ng calendar from yung school calendar from to June to March. Paano kasi po naranasan naranasan kasi natin nung panahon ng pandemya, yung hybrid tapos sobrang init sa loob ng classroom April and May, kaya talagang nagkaroon tayo ng resolution at fortunately naman ay nadinig yun yung ating panukalang yung resolution at nagkaroon ng discussion sa House at naibalik ito doon sa yun namang yung kasama din dito yung extended maternity leave. Okay. So hindi lang ito sa mga teachers, public and private, mga empleyado from 60 to 105 days. Kung papalarin kayo mapunta sa Senado, ma'am, meron pa ba kayong naiisip na pwede natin idagdag na panukala? Yes, ang panukalang batas natin, Joel, yung gawin sanang budget ng education, 6% ng gross domestic product. Kapag kasi essentially doble sa budget natin sa edukasyon ngayon dahil para mapunan lahat ng mga pangangailangan. Kung ngayon, magkano ba ang budget ngayon? Mga 1 trillion. Doble dapat yon para mapunan natin yung mga pangangailangan sa perennial classroom shortage, yung ating mga teachers, yung mga textbooks, mga materials. At syempre, para mabigyan na rin ng sapat na laptop ang mga teachers and students natin. Kaya lang ma'am, pag ginawa nating 3 trillion ang budget, kung titriplihin natin compared to 1 trillion ngayon, o 2 or 3, parang kalahati na yun ang budget ng gobyerno. Parang baka mangutang tayo na mangutang, Representative Castro, ma'am. Well, mahalaga ang serbisyong pang-edukasyon sa ating mamamayan, kung talagang gusto natin na mabago yung ating kalagayan. So malaki kasi yung pagkukulang
perennial na talaga yung mga pagkukulang at tinitiis yun. Mga teachers nga sila yung nagpupuno doon sa pagkukulang ng gobyerno sa pamamagitan ng libreng overtime ng mga teachers. Sila pa yung gumagastos doon sa kanilang mga classroom materials, 'di ba? Pati mga laptop pinangungutang pa nila 'yan. Tapos yung ating mga estudyante, gusto rin talaga natin na magkaroon talaga ng totoong feeding program. No, dahil nakita natin yung mga estudyante natin, lalo na sa public school, mga gutom, mga talagang paano nga makakapag-develop ng kanyang kaisipan kung pumapasok sila sa eskwelahan gutom. Kaya may proposal din kami na sana ay may feeding program at least man lang sa kinder hanggang sa elementary. Yung pala. So, oo. Yung pala ang sinasabi nyo, may kulang pa. Sabi naman ng ating bagong secretary, sobra na nga daw yung asignatura natin sa K-12. Bawasan daw yon. So, hindi talaga kami sang-ayon sa K-12, yung since 2013 nag-deteriorate na yung ating educational system. Makikita naman natin yan doon sa mga results ng mga test. Kaya nga dapat talagang streamline yung mga subjects. Kaya lang dapat hindi tinanggal yung halimbawa yung mother tongue, hindi tinanggal yung Philippine history. Dapat ay talagang sa college naman ito yung Filipino. So kailangan lang natin yung ma-streamline. So makapag-focus tayo halimbawa doon sa lifelong learning, yung mahalaga yung sa mathematics, science. So syempre yung mahalaga yung reading comprehension. Kasi ako teacher ng mathematics, Mathematician nga daw po kayo. English ang medium of instructions. Kaya ang problema natin sa mga bata kapag nag-English ka na, nila sabihin, "Ma'am, pwede po ba yung Tagalogin?" So mapipilitan ka talaga na mag-translate doon sa Tagalog. Kaya talagang mahalaga na ma-develop talaga yung language doon sa mga bata. Pag sinabi naman nating mother tongue, yung kanilang first language, whether it is English, Ilocano, or whatever. So yun kasi yung sa pag-aaral na mas natututong mabilis yung mga bata, lalo na at an early age. Okay, ito naman tayo sa problema. Ito talaga problema, walang pinipili ito pag nagkasakit, Madam Congresswoman, Sa Pilipinas, paring Melo, bawal magkasakit. Mahal magkasakit. Mahal magkasakit kahit meron kang savings, malalagot ang savings mo. Ano yan, ha? Bakit po, anong problema natin? Anong pwede nating idagdag sa ating solusyon na naiisip pag kayo napunta sa Senado, Congresswoman? Yung sa kalusugan po. Yung kalusugan. Nako, ito rin ang proposal natin, dapat ay at least 5% ng GDP rin ang ilalaan na budget sa kalusugan at pondohan ng gusto itong mga hospital natin, pupunta ka sa ospital ngayon kahit na bulak, 'di ba? Kailangan pang i-donate or kailangan dalhin mo pa or kahit na syringe. Kaya talagang dapat ay para magkaroon ng access talaga ang taong bayan sa ating mga ospital. Ang ating pong programa diyan ay dapat ay free nationalized na health services sa ating mga mamamayan. Taon-taon 'yan. Alam mo na 'yan, Weng, ay 14 years kang naging nasa Kongreso. 14 years din na lagi na lang binabawasan ang budget sa mga ospital. Pinababalik natin 'yan, yung mga budget sa ospital. So, kailangan talaga kasi ngayon magkano lang ba ang budget? Parang wala pa yatang 1% ng GDP. Kaya kailangan talaga natin ng sapat na budget sa ating mga ospital. Magkano yun kung 5% ma'am ng GDP? Magkano dapat na malabas? Okay, may magaling sa numero Sige nga. Well, kung yan ay kung 6% doon sa edukasyon. Sa edukasyon, kung 5% yan ng GDP, mga siyempre mga
at least 1 trillion. 1 trillion. Naku, wala na matitirang pondo sa DPWH, wala na. Kaya dapat talaga mag-prioritize ang ating gobyerno. Ano ba yung mga pangangailangan? So, education, health services, yung mga housing, 'di ba? Ito yung DPWH. Ay pinag-usapan natin itong DPWH, biglang lumaki ang budget niya, ano? At ang laki-laki ng ginagastos talaga natin sa DPWH. Pero hindi naman ito, wala naman tong impact, no? Gaanong impact doon sa mas maraming mga mamamayan. Alright, ma'am, doon sa issue ng gut issues naman tayo, laman na sikmura ng tao. Presyo ng bigas, problema po ito hanggang ngayon. Hindi na po alam ng Department of Agriculture kung anong solusyon ang gagawin para magkaroon ng impact sa palengke yung pagpapababa ng presyo ng bigas. Ang rice tarification law hindi po naging effective para gawin ito. Anong pwede niyong gawin sa Senado pero para bago sagutin ni Congresswoman Castro yan, mga kapuso, yung marami pa tayong issue tungkol po sa pagtaas po ng presyo, hindi lang bigas, kundi presyo ng produktong petrolyo, kuryente at iba pa. Sa ating pagbabalik, ikaw na ba? The Senatorial Interviews ay magbabalik sa ilang sandali. Ang oras po natin, 15 minuto makalipas ang alas 8. Standby! Ikaw na ba? The Senatorial Interviews.